May nagtanong sa akin, Boss Ray, pansinin mo ako. Pahel po, yung bugok na Ola po, nagpaparamdam po. I-post daw ako as missing person at wala daw kaso yun or di daw illegal. Mahanap ka namin. You know the power of social media. FYI, finding and posting a missing person is not a crime. Papansinin mo lang naman kami kapag mas marami nang nakakaalam, di ba? You know the power of social media. Maghapon na namin ino-offer sa iyo na mag-partial payment ka kung hindi mo kaya magbayad ng buong utang mo. Pero hindi ka na nga nagbayad, hindi ka pa marunong sumagot. Hindi mo inaksyonan ang utang mo. Kami ang gagawa ng aksyon para sa iyo. Mag-lock profile o deactivate ka man, ikaw lang ang hindi makakakita ng mangyayari. Pero sure ako na may magsasabi sa iyo at noon ka palang sasagot sa amin. You know the drill. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Dito ho sa inyong pinadalang katanungan, kitang-kita, no, na talagang tanga at walang alam itong mga bugok na to. Nakita nyo ho, Sabi daw ho dito, hindi daw po illegal, no, ang mag-post ng missing person. Okay. Kasi hindi ho nila alam yung yung batas di ba? Mamaya ho i-discuss natin. Hihimayin ho natin itong katanungan at sasabihin ko sa inyo mamaya, no, kung ano yung batas na nakakasakop dito. Okay? Ang sabi ho dun sa mensahe na pinadala sa inyo, mahahanap ka namin. Nakita nyo ho. Paano hindi tanga? Diba? Bakit nyo bakit sasabihin nyo na mahahanap ka namin? Nagbigay ng address sa inyo. Bukod sa binigay na address, nagbigay pa ng ID. Diba? Kung ginawa nyo, diba, kayong mga bugok at abusadong online lending apps na ahente, yung inyong due diligence, kung kayo talagang nag-CI at nag-verify, diba, malalaman nyo kung ibinigay na address sa inyo, tamay mali. Diba? Sinulat. Diba? Doon sa inyong apps. May ID. Sana kinumpara mo kung tama o mali. Tanga ka? So, maliwanag, hindi kayo marunong talagang magpautang. Diba? Kaya nga ako, tinan nyo, kagaya ng palagi kong sinasabi, hindi ko maintindihan, diba, kung bakit ganyan kayo magpautang. Diba? Talaga bang pagpapautang ang negosyo nyo? O talagang nangangalap lang kayo ng mga impormasyon? Di ba? Kasi kung talagang pagpapautang ang inyong negosyo, hindi ganyan. Nakita nyo, sa unang pa lang yan, sa mensahe ninyo, mahahanap ka namin. O kung hindi ka ba naman tanga, nandun sa application nandun din sa ID yung address. Ba't di mo puntahan? Hindi mo kailangan hanapin. Bobo. May address ka di ba? So, maliwanag, walang alam sa pagpapautang. Walang alam sa paniningil. Walang kukote, walang sentido komon. Di ba? Mariusip kayo? Meron pa kayong you know the power of social media. Yes, powerful. Very powerful ang social media. Di ba? Pero kung gagamitin nyo sa maayos, ayan talaga ang dapat na Kasi hindi naman kumbaga na-imbento, no, ang social media to be used sa maling pamamaraan. Kayong mga bugok at abusado online lending apps, ginagamit nyo sa mali. Patutunayan ko, tingnan nyo FYI, finding and posting a missing person is not a crime. Correct. Hindi talaga crime yung pagpo-post sa social media kung nawawala ang isang tao. Kung totoong nawawala. Mga gago kayo. Ipopost sa social media ang nawawala, hindi naman nawawala. Di ba? So, mali. Hindi tama. Nagsisinungaling ka Sira ulo ka. Patutunayan ko na may kaso yan. Tingnan nyo Ano ho ba ang elemento para masabi yan na cyber libel? Tingnan nyo May mali siya. Unang-una may mali siya. Bakit ko sasabihin may mali siya? Ipinost mo sa social media na siya ay nawawala, ay hindi naman nawawala.
'Di ba? Anong gusto mong iparating? 'Di ba? Gusto mo na mag-isip yung mga nakakakilala sa kanya. 'Di ba? Kasi siyempre isipin, ba nawawala si ano ngayon ang iisipin nun? 'Di ba? Pinanervyos mo. Sira ulo kayo. Oh, isa 'yon, mali siya. Pangalawa ho, pinablish mo. 'Di ba? So, pinablish mo para malaman ng lahat na mararating nung post na 'yon. Alam niyo naman ang social media, walang limit yan kung saan makakarating yan. Oh, yun ang gusto niyo, ipahiya yung kliyente niyo, 'di ba? Oh, sira ulo kayo. Kasi binibigyan niyo ng isipin. Actually, hindi naman yung kliyente niyo yung inaano niyo eh. 'Di ba? Yung mga kamag-anak niyan, yung mga mahal sa buhay niyan, binigyan niyo ng isipin. 'Di ba? Kung yung aso nga pagka nawala, 'di ba? Oh, katakot-takot na yan na taranta ang inaabot ng may-ari. Tao pa, ipopost mo. Oh, di may mali siya kang ginagawa, sira ulo ka. O ano pa ho yung isa? Oh, tapos yung ma-identify mo. Oh, syempre, pinost mo, may picture kang nilagay, kung ano, ini-edit mo pa nga eh. Diba? Yun yung pangatlong elemento. At saka syempre, may damage sa reputasyon ng tao ngayon. Actually, hindi yung damage in a sense na nasira mo yung ano. Ang nangyari kasing damage doon is nagkaroon ng pag-aalala yung mga mahal niya sa buhay. Imbis na walang isipin ngayon yun, di ba? So matataran tayo, pupunta ngayon sa pulis yun, ganito, ganyan. Ang nakananteting, sasabihin nyo, walang kaso yan. May kaso yan. Cyber libel po yan. Nanteting maliwanag yan. Doon sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun po ang nakakasakop diyan. Doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, yun po ang ikaso nyo sa kanila. Kung alam nyo yung ulan na yan, nag-iisa lang yung ulan na yan, identify nyo. Yan, nandyan ho lahat yung screenshot nyo, di ba? Ipakita nyo po. Totoo, pagka talagang kasi nilagay niya nga dito na di ba? Na pag nag-deactivate kayo lang talaga hindi makakakita. Totoo 'yun. Okay. Ngayon ang kagandahan doon, may ibang taong nakakita. Kasi yan isang way yan ng paninira sa inyo eh. 'Di ba? Kasi ang gusto nila tong mga bugok at abusadong online lending apps niyan, mapahiya kayo. Popost ka ngayon as missing person, hindi ka naman nawawala. 'Di ba? Yes, correct. Ikaw, walang epekto sa'yo yan. Pero dun sa mga mahal mo sa buhay, syempre meron. Diba? Best example ngayon, kagaya sinabi ko kanina, kung ang aso nawala, lintik na pag-aalala ang inaabot ng mga may-ari tao pa kaya? Diba? Itong mga bugok na ahente nitong mga abusadong online lending apps, walang utak. Hindi alam yung batas. Ayan, sinabi ko na, may kaso yan. Cyber libel yan. Sasabihin yung walang kaso yan. Bugok meron. Hindi totoo eh. Diba? Nagkakalat ka ng balita na hindi totoo. May mali siya may mali siya yung ginagawa mo. Gusto mong mapahiya yung tao. O gusto mong mag-alala yung mga kamag-anak niya, yung mga mahal sa buhay. Diba? Yan lang ang gusto nyong ginagawa. Yung mga abuso, magbigay ng problema. Sira ulo kayo. Doon sa nagpadala, gaya yung sinabi ko sa inyo, yun yung po pwede nyo isang pangkaso sa kanila. Ngayon, kung sa ngayon wala pa kayong extra money para maisampa yung kaso na yan, pwede ho kayong lumapit sa PAO. Tapos simultaneously, i-complain nyo sa SEC, sa National Privacy Commission, sa PAOK, sa NBI, tsaka sa PNP. Lahat yan padalan nyo po. Tapos pag kaya na rin, talagang puntahan nyo. I-diin nyo. Kasi yan, kung ang ulan nyo po nag-iisa lamang, mas maganda yon dahil ma-identify nyo kagad. Medyo mahirap lamang po yan pagka yung medyo may karamihan. Sana lang po nag-iisa tong bugok at abusadong online lending apps. Pero sinabi nyo naman ho dito diba, dun sa nyo na
Yun nga ho, yung bugok na ulan na yan is nagpaparamdam na ipopost kayo. Sinabi nyo naman no eh. So ano nyo, identified nyo naman eh. Pwede nyo kasuhan yan. Tignan ho natin kung di umikot ang puwet ng mga yan. Diba? Ang mahirap kasi dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na ahente na yan, walang alam sa batas. Okay? Ngayon po, kayo, pag nakahanap po kayo naka-encounter kayo ng ganyan mga mensahe, maggawa ko kayo ng sarili nyong due diligence. Mag-research po kayo. Nandiyan naman po si Google. Okay? Ito hong ginagawa ating mga video is based on my experience, no? Tapos po sa aking pagbabasa, pagre-research at pagtanong-tanong din po doon sa aking mga kaibigan, kumpare at kabarkadang mga abogado. Okay? Kasi kahit papaano naman po, napasama rin po ako sa kanila, napasama rin po ako sa profile, no, ng small claims, sa small claims code po. Kaya kahit papaano may idea po tayo. Ngayon, ito po disclaimer, hindi ho ako abogado. Kung kayo po is may doubt dun sa aking mga sinasabi, mas mainam po, no, na ano po tayo, sumangguni sa mga abogado kasi sila po ang mas nakakaalam yan. Okay? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, lumapit po kayo sa PAO kung wala pa kayo extra money. No, para po ma-actionan nyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.